bullying capital of the world. Yan ang turing ng isang pag-aaral sa Pilipinas sa gitna ng sunod-sunod na mga insidente ng bullying at karahasan sa mga eskwelahan sa bansa. Bagay na ikinababahala ng ilang senador. Narito ang aking report. Ang pananabunot sa isang estudyante sa Bagong Silangan High School sa Quezon City at ang grade 8 student na nasawi sa pananaksak ng kaklase sa Moonwalk National High School. Ang mga insidente ng karahasan na yan sa mga paaralan, ikinababahala na ng mga senador. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, binigyang diin ni Senator Win Gatchalian na lumalala ang pambubuli sa mga eskwelahan na pinopost pa raw sa social media. May sugat yan o malalim na sugat hanggang sa darating pang mga panahon. So, kaya importante na itong problemang ito ma-address na natin ngayon. Humarap sa pagdinig ang principal ng Bagong Silangan High School. Sinubukan daw nilang pigilan ang pagkalat ng video pero tiyahin daw ng biktima ang nag-upload nito. Agad naman daw nilang pinatawag ang magulang ng mga estudyanteng nasa video. Tanong naman ni Gatchalian, bakit madalas magkaroon ng bullying sa inyo? Meron ba kayong in-appoint na guidance designate? Meron po sir sa grade 7, meron po sa grade 8, grade 9 at grade 10 sir. Meron din pong grade level in charge po sa bawat grade level. Pinagko-community service daw ang mga nambuli. Isa sa ilalim din sila sa counseling pati ang biktima. Ang principal naman ng Moonwalk National High School kung saan may nasabing estudyante sa pananaksak, inaming kulang sila sa guidance counselor. Sa ngayon, meron lang daw silang guidance designate na nagtuturo rin. Base sa record ng The Program for International Student Assessment o PISA, lumalabas na Pilipinas ang nangunguna sa bilang ng bullying incidents noong 2018 at 2022. Tayo pa rin ang tinaguri ang pinaka-bullying capital of the world. Mula school year 2019 hanggang 2022, halos 80,000 bullying cases ang na-report sa DepEd. Kasama riyan ang physical at cyberbullying. Ayon mismo sa DepEd, hindi talaga kakayanin ng isang guro na mamonitor ang lahat ng aktibidad ng kanyang estudyante, lalo na kung yung may mga alitan umaabot hanggang sa labas ng classroom. Kaya mahalaga daw na may aktibong Child Protection Committee ang bawat paaralan na tututok sa ganitong problema. Para kay Senator Gatchalian, pinakamabisang panlaban sa bullying ay ang seryosong pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa grades 1 to 12. Nangako naman ang DepEd na gagawin nilang prioridad ito pagpasok ng panibagong school year. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.